Panalangin po tayo. Let's pray together. Tayo po lahat ay manalangin. Our Father in heaven, thank you. With your grace, mercy, and love, you sent Jesus Christ into this world. Aming Diyos na makapangyarihan na sa langit, maraming salamat po sa iyong awa dahil po sa pagbibigay sa amin ng anak ninyo si Kristo dito sa lupa. So we thank you that through His sacrifice and His blood, His shed on the cross, we have received the forgiveness of sins and have been saved and have become your children. Nagpapasalamat po kami dahil po sa pagdanak ng malagang dugo ng Panginoong Kristo dun sa krus ay nagkaroon po kami ng kaligtasan at ng iyong pag-ibig. Oh Lord, there are still many lost souls around us who have not been saved. So, please, this year, we hope that more lost souls will be saved in this year. Panginoon, marami pa pong ligaw mga kaluluwa ang hindi po naliligtas sa aming paligid, kaya pakigasa po ngayong taon ay nawa marami pong kaluluwa ang maligtas. Oh Lord, we understand well why you saved us earlier. So please give us more strength and courage so that we can evangelize to them even more boldly and confidently. Kaya nagpapasalamat po kami dahil naunawa po namin talaga kung bakit niyo binigay sa amin ng maagang kaligtasan upang ipahayag sa iba at napapakayusa po, tulungan po kami na maipahayag ito ng may katapangan. Today, your children have been sanctified by the blood of Jesus, have gathered here to listen your word. Kaya ngayon po, kami po pinabanal po ng iyong salita, ng iba na dugo ay makikinig po ng iyong salita. Please help us grow more through your teaching and guidance. Kaya pakiusa po, tulungan po kami na lumago sa iyong turo at paggagabay. We pray in the name of Jesus Christ. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Hesus Kristo. Amen. Amen. Last year, on the December 25 Christmas Day, that time, we learned about meaning of Christmas, and we learned about the Jesus Christ was born, the day of Jesus Christ was born, through the Matthew chapter 1 and chapter 2. Noong nakarang December 2024, ay pinag-aralan po natin kung ano po yung Christmas at ano yung kapanganakan ni Hesus Kristo. So continuously, we are going to learn about today the Matthew chapter 3. Ngayon po, pag-aaral po natin patuloy yung Mateo po, chapter 1 hanggang 3. Without food, we are able to survive. In order to make energy, stamina, we have to eat more and more food. Likewise, for our Christian life, we have to learn continuously the Word of God as spiritual food. Para po sa ating katawan, kinakailangan po natin kumain ng maraming pagkain para lumakas po tayo. Ganun din po sa ating spiritual, kinakailangan po natin patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos para sa ating paglago ng ating spiritual. So, let's go to Matthew chapter 3. We are going to learn about Matthew chapter 3 continuously. Tingnan po natin sa Mateo chapter 2. Chapter 3. Patuloy po natin pag-aral ng Mateo chapter 3 po. Matthew chapter 3, verse 1 hanggang 2. Mateo po chapter 3 hanggang chapter 1 verse chapter 3 verse 1 hanggang 2. Brothers and sisters, let us read together. 3 to 1. Nang mga araw na iyon ay dumating si Juan na tagapagbautismo na nangaral sa ilang ng Hudya na nagsasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang karyaan ng langit. Sapagkat siya na tinutukoy sa pamagitan ng propeta Isaias ng kanyang sabihin, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. And then, verses 13 hanggang last verse 17. As next po natin sa verse 13 hanggang 17 po. Until 16, there's a 13 hanggang 16. Basahin ko po. Babasahin ko po.
At mula sa Galilea, pumunta si Jesus kay Juan sa Jordan upang magbautismo sa kanya. Ibig siyang hadlangan ni Juan na nagsasabi, "Ako ang dapat mong bautismahan at ikaw pa lumalapit sa akin?" Ngunit sumagot si Jesus sa kanya, "Hayaan mong mangyari ito ngayon, sapat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katuwiran," at siya ay sumang-ayon. Nang mabautismahan si Jesus, kagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang katulad ng isang kalapati at lumalapag sa kanya. Verse 17, last verse, brothers and sisters, let us read together with one sound. 3, 2, 1. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, "Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod." One more. Good morning, everyone. Umaga po. First of all, I want to thank you all because of your concern and then love and prayers, so I am recovering quickly as soon as possible. O, una po sa lahat, nagpapasalamat po kayo dahil sa iyong pag-aalaga, pag-aalala, panalangin, dahil dito nagkaroon po ka ng mabilis sa panunumbalik. As I told you, we are going to learn Matthew chapter 3. So, after we are saved, after we have been saved, as we walk in faith, we must continually renew ourselves inside of God. Kaya nga po tapos ni maligtas, habang lumalakad po tayo sa pananampalataya, kinakailangan po dapat nating batul na binabago yung ating sarili. But however, unfortunately, because of our human weakness, we often, from time to time, we often fall into the sin and divided from God's will. Ganun pa man, tayo po ay mahihina pa, marami pa kahinaan bilang tao. Madalas tayo po ay bumabagsak sa kasalanan at hindi lumalakad sa kalooban ng Diyos. So today passage began with John the Baptist crying out. Ngayon pong araw, sisimulan po natin yung pagsigaw ni Juan Bautismo sa ilang. Verse 2, Luke, verse 2 again. Luke. Tingnan po natin muli sa verse 2. And saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Na sinasabi dito, "Magsisi kayo sapagkat malapit ang karyaan ng langit." This is not just a simple proclamation, but a powerful message that awakened the foundation of our faith. Hindi lang ito basta simpleng pagpapahayag, ito po ay makapangyarihang mensahe upang gisingin po yung ating pundasyon sa pananampalataya. So, repentance is the first step in preparing for the kingdom of heaven. In other words, it is the first step to salvation. Ganun pa man, yung pagsisisi po, ito po yung unang hakbang upang may handa po yung unang pagpasok o yung magkaroon tayo ng kaligtasan. So John, the baptized, preached the gospel in wilderness. Kaya nga si Juan na taga-bautismo, ipinahag niya yung magsisi kayo dun sa ilang. So, verse 2 again, repent. For the kingdom of heaven is the hands. Repent. So where did John the Baptist cry out? Where? Sabi dito, magsisi kayo sapagkat nalapit ang karyaan ng langit. Magsisi kayo. Saan po ipinahag ni Juan Bautismo yung ganito po? Where did John the Baptist crying out about repentance? Where? He cried out in the wilderness, right? Saan po niya ito ipinahag? Ipinahag niya ito, isinagaw niya ito dun sa ilang. Where is the wilderness? Saan po ba yung ilang? Now, let's think together more deeply about the wilderness. Ngayon, pag-isipan po natin ng malalim, kung saan nga ba yung ilang? Actually, when we think about the wilderness, the event that came to mind to the Exodus. Kung pag-iisipan po natin yung ilang, malaman po natin sa ating kaisipan, ito po ay nagmula doon po sa Exodus. Yeah. Tama po ba? Actually, we know already well about the history of Exodus. Kaya alam na alam po natin yung kasaysayan ng Exodus.
So the book of Exodus is more than just a historical event. It carries deep spiritual significance. Yung pong aklat ng Exodus, hindi lang po ito basta kasaysayan lamang, ito po ay nagdadala ng malalim na espiritual na kahalagahan. We can divide it three stages about the history of Exodus. Ito pong Exodus ay mahahati po natin sa tatlong yugto. We journey of the Exodus, we can be divided into three stages. Ito po ay mahahati po natin sa tatlong yugto. So, first stage, Exodus. Ito po yung yugto sa Exodus. So, the meaning of a cross, the Red Sea, is the foreshadowing of salvation through Jesus Yung ibig Christ. sabihin po ng pagtawid sa dagat na pula, ito yung sumasalamin o umaanino dun sa kaligtasan sa pamagitan ni Yesu Kristo. And second stage, At ikalawang yugto, wilderness journey for 40 years. The meaning of the wilderness journey is Christian life. at yung ikalawa naman po, yung paglalakbay po dun sa ilang, ito pinangangahulugan yung paglakad sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. About the journey of wilderness, in wilderness means, second stage is that to put it in a nutshell, nutshell. Yeah. To put it in a nutshell, it is the Christian life. Kaya nga, yung pong paglakad po natin, yung ikalawa, yung paglakad pa rin sa ilang, ito po yung ating paglalakad bilang isang Kristiyano. And last stage is entering Canaan. Canaan means symbolize the enter the kingdom of heaven. At yung ikatlo, yung pagpasok sa lupain ng Kanaan, ito po yung pagpasok natin doon sa kaharian sa langit. So first staging, thus the most important element when beginning the Christian life is repentance. That's why John, he cried out in wilderness. In wilderness, the beginning of Christian life. That time, John the Baptist, he cried out, proclaimed about repentance. Kaya ngayon po ang ating pasimula ng ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, yung kahalagahan nito yung ating una, yung pagsisisi natin. Kaya nga po sinisigaw ni Juan Tagabautismo, yung pagsisisi kayo, doon po sa ilang. Actually, I think all of Quezon City Church, you already knew about repentance. But the meaning of repentance is not just simple reflecting on sin with thinking about it. Kaya alam na alam po natin yung mga Quezon City Church, sa brothers and sisters, alam na alam po ninyo yung pagsisisi. Pero hindi lang po ito basta pagsisisi, yung dumarating sa ating isip na magsisi lamang o magkakaroon po tayo ng kabagabagan sa ating sarili. True repentance is not just thinking, just look back our long life. It's not just thinking. Yung pagsisisi ay hindi lamang ito yung ating iniisip na sa ating nagawang mga kasalanan. Brothers and sisters, meaning of true repentance is the two means. First, think. Plus, turning back our life. Yung pagsisisi po ay may dalawang klase po. Yung una, yung iniisip po natin, at yung pangalawa ay yung pagbalik po natin. Yung pagbumalik. So true repentance, it is about turning back from the long direction of our life. Yung tunay na po na pagsisisi, ito po yung pagbalik at hindi dumaan sa maling daan, ito po yung tunay na pagsisisi. Problem is, many of the born-again Christian, they are repentance, only thinking, without turning their long life. Ang problema mo sa sa mga Kristiyano ay yung pagsisisi ay tanging iniisip lamang nila at hindi panumbalik. Why your Christian life cannot be improved? Bakit ba ating Kristiyano pa hindi umaangat? Because of you are just look back, only your long life, only thinking, without changing your life. Dahil iniisip lang natin ito yung ating pagkakamali at hindi po tayo na nagbabago. That's why your Christian life cannot improve. Kaya ngayong ating Christian life ay hindi po lumalago. You know, Jesus Christ, the 3 times he's the occasion to Peter. Alam niyo po ba na 3 beses na tinanong ni Jesus si Pedro?
Do you remember Naalala niyo po ba? Jesus Christ asking to Peter 3 times, Naalala niyo po ba? what? Do you love me? Alam niyo ba? Minamahal mo ba ako? Although Peter, he answered to Jesus Christ 3 times, yeah, sure, I love you. But continuously, why Jesus Christ asked to him again and again, do you love me? Bagamat alam na ni Jesus, nasagot niya, yeah, oo, mahal kita. Pero bakit tinanong pa ng 3 beses ni Jesus si Pedro? Because the people of Peter, he abandoned through Jesus Christ. Only he mentioned to Jesus Christ, I love you, I love you, I love you. Dahil si Pedro, hindi niya ibinigay lahat kay Jesus o hindi niya iniwan, kundi sinasabi lang niya sa pamamagitan ng kanyang labi. But when he faced a difficult situation, he ran away from Jesus Christ. Kaya nga nung nakaharap siya ng kahirapan, ng sitwasyon, umalis siya sa kay Jesus. You understand? Naunawaan niyo po ba? Not only mouth. Hindi lamang sa salita, hindi That's lamang why sa ating Jesus bibig. Christ asked 3 times, do you love me? Yes. Do you love me? Yes. Do you love me? Yes. Not only mouth. If you love Jesus, if you love the Lord Jesus Christ sincerely, not only mouth, yes, you should change your life, Christian life. Kaya nga This is real repentance. Kaya nga tinanong ni Jesus si Pedro, minamahal mo ba ako? Opo. Minamahal mo ba ako? Oo. Minamahal mo ba ako? Oo. Hindi lamang sa pamagitan ng ating mga labi, yung pagsasabi ng minamahal mo ko, kundi kinakailangan din natin baguhin yung ating sarili. Ito po yung tunay na pagsisisi. You understand? Naunawaan niyo po ba? That's when you were saved first time, you got salvation with some other brother sister. But after 1 year, when I check your brother sister's Christian life, some brother sister their Christian life became too much improved, but other still same when they were born again first time. Kaya ngayon mga ilan sa atin ay naligtas sa pamagitan ng pag-i-invite ng mga brothers and sisters, pero kung titingnan po natin, kung titingnan ko po, yung ilan sa atin ay talagang lumalago ng mabuti, at yung iba naman ay parehas lamang. So after bookmark here, and then 1 John chapter 3. 1 John chapter 3, the God said, Lagyan po natin ng tanda dito. Tingnan po natin sa unang Juan, chapter 3. the Bible says, 1 John chapter 3, verse 18. Unang Juan po, chapter 3, verse 18. 18, brothers and sisters. Okay, together, let us read. 3 to 1. Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Dear children, let us not love with only word or speech. Do you love me? Yes. Do you love me? Yes. Do you love me? Yes. It's not only 100% repentance, but with action and in through. Sabi dito, mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita. Minamahal mo ba ko? Opo, minamahal mo ba ko? Huwag lang nawa tayong sabihin sa pamagitan ng mga labi, kundi sa gawa at sa katotohanan. So, to put it in a nutshell, in a word, in other words, true repentance is not just about changing thought and word. It must lead to a transformed life. Yung pong tunay na pagsisisi ay hindi lamang yung pagbabago sa ating kaisipan, kinakailangan nating manguna, alin po yung ating pagbabago sa ating buhay. So, Matthew chapter 3, let's go back. Balikan po natin sa Mateo chapter 3. So here, Matthew chapter 3, John's message of repentance is not just about feeling sorry for sin, but about a complete change of direction in life. Kaya ang mensahe po ni Juan dito, yung pagsisisi, ay hindi lamang po yung pakaramdam, nagkakaroon ka ng kabagabagan sa ating kasalanan, kundi patungkol po ito sa lubusang pagbabago sa ating buhay. So turning away from the life
distance, the turning away from the distance from God, and moving toward a life that follow God's will. Kaya ito po yung patungkol sa lubusang pagbabago ng direksyon sa buhay ng paglayo mula doon sa agwat ng Diyos. So after repentant, sincerely, and then verse 8, next, verse 8. Tingnan po natin, after natin magsisi, tingnan po natin sa verse 8. John the Baptist, he said, Sinabi po ni Juan na taga-bautismo, next step, verse 8, brothers and sisters, 3, 2, 1, mamunga kayo ng narapat sa pagsisisi. after repentant, and then you have to bear fruits inside of God. Kaya nga pagkatapos natin magsisi, kinakailangan nating magbunga ng sa harapan ng Diyos. Not only attend the church, Hindi lamang po yung pag-attend sa church, we have to bear the fruits. kailangan mo natin magbunga ng mga ito. But when the Pharisees and Sadducees came to be baptized, that time John rebuked them. Kaya yung mga Pariseo at sa mga Saduceo, nung binatismohan ni Juan taga-bautismo, sinuway sila ni Juan. Verse 7. Sa verse 7 po, Actually, Pharisees and Sadducees, he came to him to be baptized. But to them, John rebuked them. Verse 7. kaya nga sinasabi sa verse 7, Verse 7, brothers and sisters, let us read together. ngunit nang makita niyang marami ang Saduceo at Saduceo ang gadagdingan o pagbuntis mo, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang makatakas sa puot na darating? Yeah, he said to them, brood for vipers. Means, the John, he blamed them. Kaya ang sabi dito, kayong lahi ng mga ulupong. Kaya nga si Juan ay pinagalitan po sila. Instead of said to them, welcome, welcome, he blamed them. Sa halip na sila ay welcome, pinagalitan po sila ni Juan. Why are you come here like that? Bakit nga kayo pumunta dito? Do you know the reason why? Alam niyo po ba kung bakit? Because of Pharisees and the Sadducees, they didn't bear the fruits inside of God. Kaya nga bakit Only po? mouths. Dahil yung mga Saduceo, yung mga Pariseo, ay hindi po sila namumunga sa harapan ng Diyos. Because they were people who had no fruit in God's sight and God's standard. So no fruit means there was no change in their lives. Kaya nga yung mga tao ganito ay hindi po namumunga sa harapan ng Diyos, ay hindi po narapat sa pamantayan ng Diyos. So this emphasizes that repentance is not just a religious act, but must be followed by a real transformation in life. Kaya nga yung tunay na pagsisisi ay hindi lamang yung kaisipan natin, kundi yung tunay na pagsisisi ay yung nagbabago yung ating pamumuhay bilang isang tao. That's why, brother, sister, are you born again Christian? Kaya nga, brothers and sisters, kayo po ba ay mga born-again Christian? If you already got salvation, have been saved, inside of God, in Him, we must bear the fruits. Kaya nga kung sinasabi natin na tayo po yung mga Kristiyano, kinakailangan po nating mamunga sa harapan ng Diyos. Fruits means we should change our life. Ano ba yung bunga? Ito po yung pagbabago sa ating pamumuhay. That's why, Santiago, James chapter 2, let's go. James chapter 2, Tingnan po natin sa Santiago, chapter 2. verse 26. Sa Santiago po, chapter 2, verse 26. James chapter 2, verse 26. Santiago po, chapter 2, verse 26.
verse 21st, verse 20, brothers, sisters, verse 20. Verse 20 po. The Muna. Bible says, let us read together. 3, 2, 1. Subalit nais mo bang malaman, o taong hangal, na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? Oh, foolish men. Who are foolish men? O taong hangal, sino po itong taong hangal? Are you foolish men? Kayo po ba ay taong hangal? No, right? Hindi po. Tama? We are not foolish men. Hindi po tayo taong hangal. But Bible says, all foolish men that feed without works in death, like that. Pero sinasabi ng Biblia, o taong hangal, na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? That's why Jesus Christ asked to Peter, do you love me? Do you love me? Do you love me? Why you mention only mouth without changing your life like that? Kaya nga sinasabi ni Jesus, kay Pedro, minamahal mo ba ako? Minamahal mo ba ako? Minamahal mo ba ako? Bakit sinasabi mo lang sa pamagitan na yung labi na walang pagbabago sa iyong sarili? Brothers and sisters, look, verse 26. The Bible says 26. Let us read together. Basahin po lang sa verse 26, 3, 2, 1. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. So for as the body without the spirit is dead, so faith without works is also dead. Kaya nga sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. So nowadays, even if we attend the church regularly and participate in many ministry in the church, but if our lives are not truly changed, we must question whether we have genuinely repented. Kaya nga kung kahit na bagaman tayo po umaatin sa church at nakikibahagi sa mga ministeryo, kung ang buhay naman natin na hindi talagang totoong nagbabago, tanungin natin ang ating sarili kung tunay nga ba tayong nagsisisi? Through Matthew 3, God wants us to change it. Not only mouth and only thinking and heart, even our action also. God wants us to change it. Kaya nga doon sa Mateo chapter 3, binibigyan din ng Panginoong Hesus na kung tayo ba'y talaga nagsisisi at hindi lamang sa ating puso, sa ating kaisipan, kundi sa ating pamumuhay, So sa ating now, gawa. ask yourself about reflective questions. Kaya nga, ngayon po mga kapatid, tanungin po natin ating sarili. Ask yourself, am I truly repenting before God? Like that. Parang ganito po, ako ba talaga ay tunay na nagsisisi? Am I bearing the fruits of repentance in my life? Ako ba ay talagang namumunga sa aking pagsisisi, sa aking buhay? In the wilderness, John cried out, repent. So in the wilderness means, when you start Christian life, you have to repent. Means, not only mouth, not only thinking, include your change your life also, you should change it like that. Kaya nga si Juan, taga-bautismo, sinisigaw niya doon sa ilang, magsisi kayo. Yung ilang sa atin ay pinangangahulugan sa ating Christian life, magsisi kayo. Hindi lang basta sa kaisipan, kundi makita sa ating pamumuhay. Okay? Naunawaan niyo po ba? Let's go back to chapter 3. Chapter 3. Balikan po natin sa Mateo po, chapter 3. Chapter 3, verse 2, one more time. Basahin po muli natin sa Mateo chapter 3, verse 2. Let us read together. 3, 2, 1. Magsisi kayo sapagkat palapit ang karyaan ng langit. Repent. Magsisi. Remember the meaning of true repentance. Alalahanin po natin kung ano yung tunay na ibig sabihin ng pagsisisi. Now, let us think about Jesus' baptism. So, Jesus' baptism means symbolize the model of obedience, Jesus Christ's obedience. Kaya Panginoon, ngayon naman po, pag-isipan po natin yung pagbabautismo. Ano po yung pag-isibihin ng pagbabautismo? Ito po yung pagsunod.
verse 13 hanggang 17. Go. Tingnan po natin sa Matthew chapter 3, verse 13 hanggang 17. Verse 13 hanggang 17. The passage explained about Jesus' baptism. Dito po sa Matthew chapter 3, verse 13 hanggang 17, ito po yung pagbabautismo ni Jesus. Binautisman si Jesus. Okay, let us read together. 3, 2, 1. At mula sa Galilea, pumunta si Jesus kay Juan sa Jordan upang magbautismo sa kanya. Ibig siyang hadlangan ni Juan na nagsasabi, "Ako ang dapat mong bautismuhan at ikaw pa lumalapit sa akin." Ngunit sumagot si Jesus sa kanya, "Hayaan mo mangyari ito na yan, sapagkat ganito ang narapat sa atin upang matupad ang buong katuwiran at siya'y sumang-ayon." Nang mabautismahan si Jesus, kadyan siyang umahon sa tubig. At nabuksan sa kanya ang kalangitan na nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumabang tulad sa isang kalapati at tumalapag sa kanya. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, "Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod." So when Jesus Christ came to John to be baptized, that time John was bewildered and said to him. Kaya nga nung si Jesus po ay lumapit kay Juan na taga-bautismo upang bautismuhan, na sinasabi niya dito, Actually, the reason he was shocked when Jesus came to him to be baptized, because John, he already knew about him, Son of God. kaya nga si Juan, nung lumapit si Jesus sa kanya, ay nagulat po siya. Bakit? Dahil alam po yung kwento ni Jesus, ni Juan, dahil anak po siya ng Diyos. You understand? That's why we can know through verse 14, we able to know John, he was shocked. Kaya nga, dito sa verse 14, maunawa po natin Surprise. kung bakit nagulat po si Juan. That's why 14, brothers and sisters, let us read together. 3, 2, 1. Ibig siyang hadlangan ni Juan na nagsasabi, "Ako ang dapat mong bautismuhan at ikaw pa ang lumalapit sa akin?" No, on the contrary, opposite. I need to be baptized by Jesus Christ, you. And do you come to me? Why you come to me? He said like that. Kaya nga sa kabaligtaran, ako ang dapat mong bautismuhan. Bakit kayo lumalapit sa akin? Although Jesus Christ, though sinless, He chose to be baptized by Him. It means the reason was to fulfill all righteousness. Kaya nga, bagamat si Yesu Kristo ay walang kasalanan, pero kinakailangan niyang mabautismuhan upang upang matupad ang katuwiran. The reason was to fulfill all righteousness according to God's commandment. Ang dahilan ay para sundin ang kalooban o ang kaluwalhatian ng Diyos. Even Jesus Christ also to obey God's commandment. He mentioned verse 15 like that. Kaya upang matupad yung kalooban ng Diyos, upang may sakatuparan ito, ang sinasabi sa verse 15, Brothers and sisters, let us read together. 3, 2, 1. Ngunit sumagot si Jesus sa kanya, "Hayaan mo mangyari ito ngayon, sapagkat ganito ang narapat sa atin upang matupad ang buong katuwiran at siya ay sumang-ayon." So through verse 15, here we learn the humility and obedience from Jesus Christ's action. Kaya nga dito sa verse 15, maunawaan po natin kung ano yung kababaan at pagsunod ni Yesu Kristo. Like Jesus Christ. Right. Jesus has just humbled himself to take a position of servant and obey God's will. We too must follow God's will in complete obedience as the Lord Jesus Christ. Kaya nga kung paano si Jesus po ay nagpakumbaba upang kunin po yung pagiging lingkod, lubos ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ganoon din po sa atin, narapat lamang na sumunod tayo sa Diyos, nang lubusan ang pagsunod, kagaya po ng Panginoong Jesus. So without obedience, we able to bear the fruits. Kung wala po yung pagsunod, hindi po tayo mamumunga. So, ask yourself, reflective question about...
Tanungin po natin yung ating sarili. Ask yourself, sincerely, am I living a life of obedience to God's will? Like that. Ako ba ay namumuhay na pagsunod sa kalooban ng Diyos? Not only attend the church, we have to think ourselves. We have to look back our Christian life. As Christian, do I serve with a humble heart like a Jesus Christ? Hindi lamang mo yung pag-attend natin sa church, kundi ako ba ay naglilingkod na may mapagpakumbang puso sa harapan ng Panginoong Hesus? Without Jesus Christ's love, we able to love one another. Kagaya po ng, kung wala po yung paggagaya ng pag-ibig ng Hesus Kristo, hindi po natin magagawang ibigin ng bawat isa. Without Jesus Christ, like humility and then humble mind, we able to love one another. We able to forgive one another. Kung wala po yung pag-ibig ni Hesus Kristo, yung kababaan niya, yung kapagpakumbaba niya, hindi po natin magagawang patawarin ang bawat isa. You understand? Nanuwa niyo po ba? Please ask yourself. Tanungin In po your natin heart, ang sarili. if still you are judging one another, if you point out in one another in your heart, secretly, ask yourself, Tanungin po natin do ang you sarili. have Jesus Christ's heart? Tanungin po natin yung sarili. Kung patuloy nating sinisisi ang iba, tinitingnan yung kamali ng iba, tanungin po natin yung sarili. Meron ba talaga tayong puso na kagaya ng kay Jesus? Although your action is good, but if you judge it one another easily all the time, I think you don't have Jesus Christ's mind. Bagamat meron tayo ng puso Humble ni Jesus, nasa tingin natin, pero kung patuloy pa nating hinuhusga ng bawat isa, sa tingin ko po, ay wala pa rin, hanggang sa ngayon, ay wala pa rin tayo ng ganung puso. Why that brother? Why the sister? Why? Are you Jesus Christ? Bakit ganun si brother? Bakit ganun si sister? Ikaw ba si Jesus? Because we still in your heart, you didn't have the humble and humility, the Jesus Christ mind. That's why very difficult to forgive one another, very difficult to love one another. Ang dahilan kung bakit ganon ay wala pa rin sa ating puso yung kababaang loob, yung pag-ibig, kaya hindi natin mapatawad ang isa, kaya patuloy pa natin inuhusga ng bawat isa. So, bookmark here, and then, Philippians chapter 2. Markahan po natin Okay. ito. Punta po tayo sa Pilipos. Philippians chapter 2, Pilipos po, chapter 2. verse 5. Sa verse 5 po, Verse 5. Brothers and sisters, let's read together. 3:1, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Let this mind be in you. What is this mind? Jesus Christ's mind. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip. Ano po yung pag-iisip? If there is no Jesus Christ's mind in your heart, you cannot love. You cannot respect one another. Kung wala po sa inyong puso yung pag-iisip ng Panginoong Jesucristo, ay hindi niyo po magagawang patawarin ng isa't isa, hindi niyo magagawang ibigin ang bawat isa. This is this mind. This is Jesus Christ's mind. Verse 2. Verse 2. Yung sa verse 2 po, ito po yung puso ni Jesucristo. Verse 2, brothers and sisters, let us read together. 3:1, ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayunding pag-iisip, magtaglay ng gayunding pag-ibig na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. In order to cooperate, to be one, we have to forgive each other, one another. Kaya para magkaroon ng pagkakaisa, ay kinakailangan nating patawarin ng bawat isa. We have to keep distance. When you see some brothers, sisters, there are something negative and they spread rumor, you have to keep distance of such kind of people, brothers, sisters. Kaya tayo po kinakailangan dumistansya, lumayo sa mga brothers and sisters na nagpahayag ng mga negatibong bagay. Why, brothers? Why, sister? Why you say to me like that?
about some brothers and sisters, some weakness, sin. Ba- Don't tell me like that. Bakit mo sinasabi sa akin yung mga kahinaan ng brothers and sisters? Bakit mo sinasabi yung mga ginagawa niya? Huwag mo sa akin sabihin yan. Although you blame them, although you don't like them, but I love them Bagamat- in this mind. Kaya nga, kung di mo sila iniibig, ay iniibig ko sila. Dapat ganito yung puso natin. This is true repentance, Ito po yung tunay na pagsisisi. right? Tama po ba? So let's go back to again, Matthew chapter 3. Tingnan po rin natin sa Mateo po, chapter 3. Matthew chapter 3, verse 4. Mateo po, chapter 3, verse 4. Let us think about, let us imagine about the John the Baptist, his life. Kaya pag-isipan po natin kung ano po yung pagbabautismo ng buhay ni Juan. Matthew chapter 3, verse 4. Brothers and sisters, let us read together. 3 to 1. Si Juan ay nagsusuot ng damit na yari sa balahibo ng kamelyo at ang isang pamikis ng balat sa kanyang baywang. Ang kanyang pagkain ay mga balang at pulot, pukyutan. This image of John the Baptist contrasts with worldly luxury and symbolically show that his ministry was to focus entirely on the Word of God and to avoid worldly temptation. Kaya nga si Juan na taga-bautismo, hindi po siya namuhay kagaya ng kayaman dito sa mundong ito upang magawa lamang po yung kalooban ng Panginoon. He didn't interest to become rich. Hindi po siya naging interesado na maging mayaman. He doesn't like about money, earn money. Hindi niya nais na kumita na masigit ng pera. So let's think about more deeply about the life of John the Baptist. Kaya pag-isipan pa po natin yung malalim, yung naging pamumuhay ni Juan Tagabautismo. You know, the life of John the Baptist is very important figure in the Bible. So let's take a closer look at his life. Kaya nga pag-isipan po natin ng mas malalim pa kung ano yung naging buhay ni Juan Tagabautismo sa kanyang pamumuhay. Do you know who are his parents? Kilala niyo po ba yung magulang ni Juan? Let's think about his birth and then calling. So, John the Baptist was born miraculously. So his parents, Zechariah and Elizabeth, were too old to have children. Too old the time. Tingnan po natin yung kapanganakan, yung pagtawag ni Juan Bautismo. Si Juan po ay siya po ipinanganak ng himala. Bakit po? Dahil yung kanyang mga magulang na si Zacharias at si Elizabeth ay matanda na po para magkaroon ng anak. When they are the senior old men, that time they gave birth to John as the angel had foretold. Kaya nga, nung matanda na po yung kanyang mga magulang, ay ipinanak po si Juan. Kaya nga, nangyari po ito, ayon po sa sinabi ng anghel. And then let's think about his lifestyle. His life in the wilderness. Let's think about. Kaya pag-isipan po natin naging buhay ni Juan doon po sa ilang. Actually, as we know already, John the Baptist lived a simple life in the wilderness. In the wilderness means Christian life. Kaya nga, yung pamumuhay ni Juan ay malaman po natin, namuhay po siya ng simple doon po sa ilang. At yung ilang sa atin po ay yung ating Christian life. That's why according to Bible, he wore clothing Kaya made of camel hair and then later the belt and ate the lotus and the wild honey only. Kaya nga sinasabi dito, si Juan po ay nagsuot po siya ng damit na yari sa balahibo ng kamelyo, isang pamikis sa balat ng kanyang baywang, at kumakain po siya ng mga balang at pulot pukyutan. He shouted, he preached about the true repentance and he baptized to other people.
At isinisigaw niya sa maraming tao yung pagsisisi at binabautismohan niya yung maraming tao. Finally, in the end, his life was by no means easy or comfortable. So, he criticizing Herod. That's why he being murdered. Kaya nga po si Juan ang Bautismo, siya po ay inuusig ni Haring It means John the Baptist was imprisoned and then murdered for criticizing Herod. Kaya nga po, siya po ay inuusig ni... So the thing is, his life was by no means easy or comfortable. Kaya nga yung buhay po niya na hindi naging madali at hindi po komportable. Although he was not rich man, he not enough to many things. He didn't have many things, but he didn't focus to be rich. Only his focus is the preach the gospel. Bagamat wala po siyang anuman at hindi po siya mayaman, hindi po siya nagtuon dito, kundi nagtuon po siya sa pangaral po. Okay, one more. Verse 4, let us read together. Tingnan po natin sa verse 4. 3, 2, 1. Si Juan ay nagsuot ng damit na yari sa balahibo ng kamelyo at ang isang pamikis sa balat sa kanyang baywang. Ang kanyang pagkain ay mga balang at pulot pukyutan. Yeah, camel's hair. And it means cloth. And then here, his food was locust and wild honey. Means his food was very simple. Like that. Kaya nga yung balahibo ng kamelyo, ito yung kanyang damit. At yung kinakain po niya, yung mga balang at pulot pukyutan. Kaya yung naging pamumuhay po niya ay napakasimple lamang. So he didn't interest to other items like that. Kaya hindi po siya nag-focus o nag-interest sa ibang mga bagay. Brother, sister, are you rich? Brothers and sisters, kayo Actually, po ba we ay are mayaman? not rich, right? Sa katunayan, tayo po hindi mayaman. Although we became the son of God, and then God, He became our spiritual father. But why He didn't give it, still didn't give us the wealth? Bagamat tayo anak na ng Diyos at ama natin siya, bakit ba nga ba hindi tayo binibigyan ng kayamanan ng Diyos? Because inside of God, enough. Because we already have the clothes and food. Bakit po? Dahil sapat na sa harapan ng Diyos na meron tayong damit at pagkain. Can you catch my point? Naunawa niyo po ba? When I heard some certain brothers, sisters, the testimony, all the time they mention like, oh, I don't have money, Why are you be sad? Kaya minsan narinig ko may mga testimony ng mga brothers and sisters, wala akong pera, wala akong pagkain. Inside of God said through the Bible, enough, because you already have the maganda clothes and you have food. Pero ano sinasabi ng Biblia? Sapat na meron kang damit at pagkain. You understand? Naunawaan niyo po ba? That's why, if you cannot satisfied about your life, about financial problem, you have to read the Bible. 1 Timothy chapter 6. Kung hindi po kayo nasisiyahan sa iyong buhay, na kung ano yung meron po kayo, kinakailangan niyo pong basahin dito sa unang Timoteo chapter 6. I'll give you the word of God. 1 Timothy chapter 6. Tingnan po natin sa unang Timoteo po, unang Timoteo chapter 6. The spiritual father who saved us. Spiritual father, our father, he said through Bible, 1 Timothy chapter 6 verse 8. Unang Timoteo po, chapter 6, verse 8. Verse 8. Brothers and sisters, shall we read together? 3, 2, 1. Ngunit kung tayo'y may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Yeah. Having food and clothing, with this we shall be content. Like that.
Ngunit kung tayo may pagkain at damit, masihan na tayo sa mga ito. Parang ganito po. Don't envy others who have Louis Vuitton bag and other. Huwag po tayong mainggit sa iba kung sila po ay mayroong mamahaling mga bag. That your friend Louis Vuitton bag is not the original. Dahil yung kanyang bag, ay hindi po original yun. I think. Sa tingin ko. That's why let us read together one more time. The Bible says, verse 10. Muli Verse 10, brothers and sisters, let us read together. 3 to 1, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang kisasa nito ay napalayo sa pamantalataya at tinusok ng kanilang mga sarili ang maraming kalungkutan. Brothers and sisters, let me tell you. I will teach you one thing, important point. Most of born-again people, brothers and sisters, easily think that if they make a lot of money, when they earn a lot of money, they think that it is blessing from God. But I didn't think so. Tandaan po ninyo, mahalaga po ito, yung mga karamihan po sa mga tao, tingin po nila, iniisip po nila, kaya po sila nagkaroon ng maraming pera, ito po ay biyaya mula sa Panginoon. Ay hindi po ito. Hindi po ito yun. Sometimes, if you earn money, a lot of money, if you get the big money, don't think, God, thank God, it is the blessing from you. Don't think. Minsan nagkakaroon tayo ng pera, nagkakaroon tayo ng pera, pero huwag po natin isipin, Panginoon, galing to sa iyo. Pastor, what is mean? I confused. Pastor, ano po, nalilito po ako. Brother or sister, when you have some big money, that time you have to think, this is not only blessing from God, but it is an investment from God in us. And it is opportunity given to us so that we can do more of God's work. Yung mga pera na ito, yung mahalaga, nagkakaroon tayo na mula sa Panginoon, hindi lamang ito yung biyaya mula sa Panginoon, kundi ito po ay pagbibigay o investment natin sa Panginoon at pagkakataon upang gawin pa natin at higit-higit pa yung para sa Panginoon. It's not only God's blessing. Don't forget, you must think. When you have some more time, good health, good body, and mug on the face, and the bogey face, and so on. If you get a lot of money that time, instead of think, God, thank God, give me a lot of money. Don't think. You have to think. It is God's opportunity, your opportunity from God, chance, so that you can spend that money to ministry, to spread the gospel, to church. Kaya ako nagkaroon tayo ng oras, mabuting mukha, pera, at nagkaroon ng malaking halaga, huwag po nating isipin na ito'y biyaya lamang sa Panginoon. Ito po'y oportunidad upang gawin pa natin at higit pa yung ganitong pagkakataon upang ibigay natin yung ating pera sa pamagitan ng ministry, pagbahagi ng Ebanghelyo. If you think only this is God's blessing, you may just saving secretly in your own account without use the money for the Lord God. And then you may spend the money to buy iPhone and your bag and something. Let's go to big, good restaurant. Not for the Lord God. But if you think this is God's chance to me from Lord God, instead of you spend the money for your comfortable life, you first of all you will use that money, your time, your appearance to the Lord God. Kaya nga kung iniisip po natin yung pera na ito ay biyaya mula sa Panginoon, sinisave natin para makabili ng mamahaling cellphone. Pero kung iniisip po natin na ito'y pagkakataon na binigay ng Panginoon, kinakailangan natin itong ibigay sa pag-alagaan ng Ebanghelyo. You understand? Nanuwa niyo po ba? Look back your life. Oh, now that I'm very busy. Maybe they mention like that. I'm very busy to attend the church regularly. I'm very busy. Why are you busy?
Siya sa atin po natin ating pamumuhay. For the Lord God? Kayo ba ay For the Lord God? napaka-busy po Are you natin? busy? Abala po ba I tayo? cannot attend the church every Sunday because I'm busy. Why? Hindi ako Think. makadalo. Why gave you your time and money? Why God gave you the time and money to you? Kaya nga, pagdalo sa church, tayo po ay abala. Pero isipin natin yun, bakit tayo binigay ng pagkakataon ng oras, ng pera? Bakit po? After God gave chance, and if we do not use things from the Lord God, if we do not use for the Lord God, as soon as possible, God will took again. Kaya nga kung hindi pa rin gagamitin to ng merong kapakapakinabang, aalisin po sa atin ito ng Panginoon. Matthew chapter 25, Bible says, Matthew chapter 25, verse 25. Dito po sa Mateo chapter 25, Matthew chapter 25, verse 25. Mateo po chapter 25, verse 25. Certain man, he received from God some of the talent, money, time, everything. But verse 25, brother, let us read together, brothers and sisters. 3, 2, 1. Kaya ako'y natakot at kayo'y umalis at inago ko sa lupa ang talento mo. Heto, iyon ang sa iyo. The certain man, he received something from the Lord God, chance, opportunity, but he hide. He put in the ground. In the ground means in worldly things. You understand? May tao po na I'm nakatanggap busy like that. ng biyaya ng Diyos, pero ang ginawa niya, itinago niya sa lupa. Ano pong sabihin sa ito? Itinago natin sa makamundo. Because of satisfied store, my business, go to work to earn money. That's why I'm very busy. I cannot attend the church. Okay, sometime we are able to not attend the church because of my schedule. But don't forget, God is singing, observing our heart on sincerity. Kaya nga dahil sa ating mga negosyo, sa ating mga schedule, okay lang, minsan tayo pa hindi makakatalo, pero yung Diyos, inoobserbahan niya tayo. Inoobserbahan niya yung ating puso. So here in the ground means because of worldly reason, things. That's why 28, verse 28, Bible says, let us read together. 3, 2, 1. Kaya't kunin ninyo sa Kanya ang talento at ibigay ninyo sa Kanya may 10 talento. God will take the talent from him. God will take your everything, time from you. Kaya nga, kinuha ng Panginoon lahat-lahat sa Kanya. Ganoon din sa atin, kukunin din sa inyo yung lahat-lahat sa inyo. So the chance, opportunity, God will take it from you, and your chance, opportunity, God will give to others. To Kaya- give opportunity. Kaya ngayon, yung pagkakataon na ibinigay sa inyo ay kukunin ng Panginoon sa inyo at ibibigay ng Panginoon sa iba. That's the important is not important, perfect. Just we have to do our best to serve the Lord God Kaya nga, mahalaga dito, ang importante by dito. our own things. Kaya nga, mahalaga dito ay maglingkod sa Panginoon sa pamagitan ng binigay sa ating pagkakataon. So, is not a mean, so that is not a mean, do not love money. Hindi po ibig sabihin Don't like na money. huwag natin ibigay ng pera. Is not a mean, God said, is not a mean, don't earn money a lot. Is not a mean. Hindi ibig sabihin na huwag tayong kumita ng maraming pera. Actually, brothers, sisters, we have to do our best to be
being rich to earn money. Why? Sa katunayan, tayo po mga brothers and sisters ay pinipilit natin na yumaman o kumita ng pera. Bakit? To evangelize to others, we need it. We spend time and money, right? So we Dahil- need the money. Dahil ginagamit natin yung oras natin, yung pera natin para mag-evangelize. When we listen the Wednesday sermon, the Reverend Ioanni's sermon, from time to time he mentioned, please, you have to spend the small your money for your own life, and then remaining all your budget you have to use for evangelize, spread the gospel. Kaya nga palagi sinasabi ni Reverend Johan rito sa Wednesday Sermon, na gamitin nyo lamang yung kakaunting pera para sa inyong sarili at yung malaking halaga na ito ay gamitin nyo para po sa pag-evangelize. So for to survive, only food and the clothes enough. And the remaining money, please you have to use your everything to the ministry. That's why nowadays many Korean brothers and sisters, although they are not rich, but they are doing their best to send their things, everything to abroad another country brothers and sisters for ministry. Kaya nga sinasabi dito na kailangan nating masihan lamang kung anong meron tayo. Damit, pagkain, at yung malaking bahagi dito ay bigay natin sa pag-evangelize. Kagaya po ng brothers and sisters sa Korea, na mamuhay po sila na simple lamang. At ginagawa nila yung lahat ng mga kaya nila upang ibigay yung lahat ng meron sila para ipadala po sa mga mission po natin sa iba't ibang bansa. This Quezon Church brothers and sisters, if you are a student, you have to study hard to get the more higher position, the job. If your parents do not spend your money to buy some food for your children, not only you have to teach it, educate to your children your children become the good son of children of God. Kaya nga tayo po mga dito po sa Quezon City Church, yung mga estudyante, kinakailangan po nating mag-aral ng mabuti para makakuha po tayo ng malaking magandang trabaho at yung mga magulang naman, kinakailangan nating magtipid o turuan yung mga anak natin na mag-save o magtipid ng pera po nila. You understand? Naunawa niyo po ba? And if you're a businessman and then salaryman, you work hard in order to earn money so that you can spend, you can use your chance from God more and more. Kaya nga kung tayo po mga nagtatrabaho dito, nagtatrabaho ng arawan, kinakailangan po natin magtrabaho ng maayos, ng maigi, upang paglingkuran, gamitin yung pagkakataon para sa Panginoon. So do not misunderstand. Hebrews chapter 13. Huwag po tayo magkaroon ng maling pag-unawa para dito. Tingnan po lang sa Hebreo chapter 13. Hebrews chapter 13, verse 5. Hebreo po chapter 13, verse 5. Verse 5. Meron kayo, sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan na hindi kita iiwan o pababayaan man. Yeah. It means do not love the money. But through money, through our chance, through our opportunity from God, we able to do our best to spread the gospel. That's why we have to work hard to earn money more. Kaya ang sinasabi ito, huwag natin ibigin yung salapi. Kundi gamitin natin yung pagkakataon, gawin natin yung lahat ng mga kaya natin para po sa Panginoon. So if you, young adult brother, sister, do you think so you are pogi or maganda? Sa ating po mga kabataan, brothers and sisters, sa tingin po ninyo, kayo po ba ay magagandang lalaki at magandang babae? Tingin po ninyo. If you think so, don't looking for the partner, the boyfriend, girlfriend. Right? Kung sa tingin po ninyo, huwag po kayo maghahanap ng iyong kapareha, girlfriend, boyfriend. Our appearance, our time, our health, good health, and our everything through that, we have to spend to the Lord God until we die. Kaya yung ating katawan, yung ating oras, yung ating kalusugan, kinakailangan nating ialay hanggang sa tayo ay mamatay. So if you are true born-again Christian who repent,
You have to think like that. Psalm chapter 116. Kung sinasabi po natin na tayo po ay naging Christian, kailangan po natin tingnan dito sa awit po, 116. Psalm chapter 116, verse 12. Tingnan po natin sa awit, 116, verse 12. This is the last verse in today's sermon. Ito po yung huling talata sa ngayong sermon. Brothers and sisters, let us read together. 3, 2, 1. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Do not lose the chance and opportunity from the Lord God. Do not lose. Huwag po nating sayangin yung pagkakataon, yung oportunidad sa Panginoon. So conclusion, let me tell you about conclusion, the chapter 3. So, Matthew chapter 3 teaches us two important lessons. First lesson, Matthew chapter 3. True repentance must be advanced in our lives. It is not just about feeling sorry about sin, but about the real change in action and direction change. Sa huli po, yung sa Mateo chapter 3, ang sabihin po nito, yung tunay po na pagsisisi, ito po yung ebidensya sa ating buhay, hindi lamang po yung nakakaramdam tayo ng sakit sa ating puso kapag tayo nagkagawa ng kasalanan, kundi ito po yung tunay na pagsisisi, yung ating tunay na pagbabago sa ating pamumuhay, sa ating mga gawa. That's why John the Baptist, he cried out to people, repent. That's why in wilderness means the Christian life. When we start Christian life, that time, like John, we have to think. We have to do the repentance. True repentance means not only thinking, but also we have to change our life also. Kaya ang sinasabi ni Juan doon sa ilang, sinisigaw niya, kaya magsisi. Sinabi niya ito sa ilang, at yung ilang, ito po yung ating Christian life. Kaya nga kailangan pa natin magsisi, at hindi lamang sa ating kaisipan, kundi makita sa ating pamumuhay, sa ating pagbabago. And through the Matthew chapter 3, the second lesson, the Jesus baptism. So Jesus baptism is a model of obedience. So we must fully submit to God's will. Kaya nga dito po sa ikalawa, yung si Jesucristo ay nabautismahan, ito po ay sumasalamin o modelo ng pagsunod. Kaya nga kailangan pa natin lubusan na binibigay yung ating sarili sa kalooban ng Diyos. So every day, may we remember this message and then strive to repent daily and live in obedience to God's will. Kaya nawa, alalahanin po natin yung mensaheng ito at pagsikapan po natin na magsisi araw-araw at mamuhay na sinusunod yung kalooban po ng Panginoon. So continually we are going to learn the step by step, continually the book of Matthew. So we are going to learn next time Matthew chapter 4. Kaya patuloy po natin pag-aaralan po yung Mateo. Ngayon po pinag-aaralan po natin yung Mateo chapter 3. Sa susunod, pag-aaralan po natin yung Mateo chapter 4. Thank you for listening attentively. Let's pray together. Tayo po ay manalangin. Our Heavenly Father, God, thank you for saving us from eternal destruction. Aming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa pagliligtas po sa amin sa walang hanggang pagkawasak. Because you are the merciful Father, merciful Father, and you are love. So you sent Jesus Christ 2,000 years ago to save us from our destruction. Dahil sa iyong habag at pag-ibig ay pinadala niyo po dito sa Jesucristo sa lupa upang kami iligtas po. So we have been saved by Jesus Christ's blood, who you sent, so that we became your children of God. So thank you. Kaya nga po kami po ay naligtas sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Kristo dahil sa iyong habag, kaya nagpapasalamat po kami dito. Oh Lord, thank God. You for giving us the great opportunity chance again and again in 2025, so that through this year we want to
preach and deliver the gospel boldly and powerfully and confidently to lost souls. Kaya nga po maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay sa amin ngayong pong 2025. Kaya pakiusap po, nawa magawa po namin matapang na ibahagi ang Ebanghelyo upang maligtas po ang mga ligaw na kaluluwa. By God's grace, fortunately, gracefully, nowadays Quezon Church member become more big by God's grace. So thank you. But still there are some the vacant seat. So oh Lord, please allow us so that the vacant seat can be the more fulfilled in this year. Kaya bagamat ngayon po ay marami po mga brothers and sisters dito sa Quezon City Church, maraming salamat po dito. Ganun pa man, ay marami pa rin mga bangating silya dito po sa Quezon City Church. Kaya pakiusap po, pahintulutan niyo po na mapunan po ito. Although their Christian life become more the struggle and hard after they separate from Quezon Church, Tondo group brother sister and Tagaytay brother sister, but according to God's commandment, they are going to transfer the Quezon Church in God's time, and so that please make them, please give the strength and courage, so that they are able to stand by themselves, they are able to spread the gospel to their area, lost soul people. Kaya bagamat mahirap po ang magiging sitwasyon kapag nahiwalay na po ang Tondo Group, ang Tagaytay Church, kaya ayon po sa iyong kautusan, ay kinakailangan po natin sundin. Kaya Panginoon po, dinadalangin po namin nawa magkaroon po kami ng katatagan, kalakasan, nang sa ganun may sa katuparan po ang pagbabahagi ng Ebanghelyo doon po sa area po ng Tondo at Tagaytay. And last one, oh Lord, thank God, allowed us to attend the church today to learn your wisdom and your love, so that we're able to dwell in the church, in Him, continuously. Kaya maraming salamat din po dahil pinahintulutan niyo po kami na manatili dito sa iglesia at matutunan ang iyong mga salita. Oh Lord, if there are some brothers and sisters who cannot attend today's Sunday service because of various reasons, because of devil temptation, because of the difficult situation, although we do not know, but you already know their situation, so that please guide them and protect them from devil temptation and from difficult situation, so that they able to dwell in the church continuously. Meron po mga brothers and sisters na wala ngayon sa anumang kadahilanan na dahilan po yan bakit hindi sila nakapunta, ay pakiusap po, bagamat hindi po namin alam yung kailang sitwasyon, ay naalaman po ninyo ang kailang sitwasyon. Kaya pakiusap po, tulungan niyo po sila na patuloy naman natili dito sa church at makasama po namin. Oh Lord, please bless their Christian life one by one. Please help them spiritually and financially, so that they able to do their best to serve the Lord God more and more. Kaya pakiusap po, pagpalain niyo po kami, gabayan niyo po ang bawat isa sa amin, nang sa ganun, manatili po kami patuloy doon sa iglesia. Once more, we love you so much who saved us, and we pray in the name of the Jesus Christ. Kaya labis po namin kayong iniibig, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesucristo. Amen. Amen.